Hello nakamas! Welcome back sa aking One Piece Nihongo lesson, JLPT N5 series. Ang lesson natin ngayon ay Lesson 27, Verb Tewa Ikimasen and Verb Tewa Ikinai. Bago ang lahat, panoorin muna natin ang mga One Piece video clips na ito.屋敷の者は全員昨日から休暇を取っています。そんな。じゃあ私。取り乱してはいけません。よっなんて身の軽さだ。そう死んで骨だけ軽いのです。あなた方は今すぐ後ろにそびえる門を破り脱出してください。絶対に海岸で怒りなど下ろしてはいけません。私は今日あなたたちに出会えてとても嬉しかった。美味しい食事一生忘れません。ダメよ、あなたたちはまだ子供なのよ。私なんかのために死んではいけないわ。死ぬんじゃないよ、生きるために戦うんだ。So, ito yung sinabi ni Mary sa first One Piece video clip. So, sabi niya, Tori midashite wa ikimasen. So, i-breakdown muna natin. So, Tori midashite minasang, ito yung te form ng Tori midase. Ang ibig sabihin niyan ay to be flustered. Pwede rin siya to lose one's composure. Para ma-connect natin siya sa tewa ikimasen or wa ikimasen, dapat gagawin muna natin siyang te form. So, naging Tori midashite na siya. So, Tori midashite wa ikimasen. Now, i-translate natin siya sa English, sa Japanese syntax. Again, Tori midashite means to be flustered. Wa ikimasen, pwede natin siyang i-translate ng must not. Pwede rin siya cannot. So, ang ginamit nila na translation sa subtitle ay ito. You must not get flustered. Ito naman yung sinabi ni Brook sa pangalawang One Piece video clip. So, sabi niya, Kaigan de ikari nado oroshite wa ikemasen. So, ang ibig sabihin ng kaigang minasang ay shore. Pwede rin siya coast. So, ito, particle de ne. Sa N5, ang meaning ng particle de ay place of action. Nilalagay siya pagkatapos ng place, kung saan gaganapin or ginanap ang isang action. So, kaya siya naging kaigan de. Ikari naman, ibig sabihin niyan ay anchor. Nado naman, pwede natin siyang i-translate ng etc. Okay? Oroshite naman, ito yung te form ng orosu. Ibig sabihin niyan ay to drop. Then, ang grammar point natin, wa ikimasen. So, again, ginawa natin siyang te form para ma-connect natin siya sa grammar point na wa ikimasen. So, naging oroshite wa ikimasen. So, ito yung translation niyan sa English, sa Japanese syntax. Shore, anchor, etc. To drop, must not. Ito naman yung ginamit nila sa subtitle. Don't drop the anchor by the shore. So, madalas sa N5, sa mga beginners, medyo nahihirapan sila mag-translate. Kasi, kung ano yung nauna sa Japanese, kunyari itong shore, yun yung nasa huli kapag translate natin siya sa English. Tignan nyo. Shore, anchor, to drop, must not. Pero sa English yan nyo. Kung ano yung nasa huli, yun yung nauna. So kaya medyo tricky, no? Kapag nag-translate tayo ng sentences sa Japanese, no? From Japanese to English or vice versa. Ito naman yung sinabi ni Kaya sa last video clip. So sabi niya doon, Watashi ng kanotami ni shinde wa ikinai wa. So, ibig sabihin ng no tami ni minasang ay for my sake, ne? Watashi no tami ni. Itong nang ka naman, wala siyang exact translation, pero pwede natin siyang i-translate ng ganito. Or yung nuance niya ay someone like me. Pwede rin siya something. Okay? So, dito parang someone like me for my sake. Parang ganun yung nuance niya, ne? Then, shinde naman, ito yung te form ng shinimas, na to die.
Tapos yung grammar point natin na wa ikinai. So itong wa naman dito sa dulo minasang, ano to siya? Para to siyang expression na ginagamit ng mga babae lang. Hindi to ginagamit ng mga lalaki. So feminine to siya kapag merong wa sa dulo. So ito yung translation niya sa English, sa Japanese syntax. For my sake, to die must not. Tapos ito naman yung ginamit nila sa subtitle You must not die for my sake. Okay, so let's practice. So paano mo to i-translate sa Japanese? Using the grammar point verb tewa ikimasen or verb tewa ikinai. So dapat, again, alam mo muna yung vocab. Ano ba yung here in Japanese? Ano ba yung enter? Ano ba yung te-form niya? Ano ba yung must not in Japanese? So pwede mo siyang i-translate ng ganito. Koko ni haite wa ikimasen. Or, koko ni haite wa ikinai. So, i-breakdown muna natin. So, here in Japanese ay koko. Then, ang verb natin ay enter. Ginawa natin siyang te-form. Ang te-form niya ay haite. Okay? So, kapag haite yung verb natin or hairimas, wala na tayong ibang particle dyan, kundi particle ni. So, koko ni haite. Tapos, yung grammar point natin, wa ikimasen. So, koko ni haite wa ikimasen. So, ito yung polite So, kung gusto mo naman ng casual, pero same lang ang meaning, pwede itong sa baba. Koko ni haite wa ikinai. You must not enter here. So, kung napapansin nyo, wala na yung you, yung anata. Okay? Nawawala or na-omit na yung subject. Hindi na nila sinasabi yung anata. So, pwede na to. Koko ni haite wa ikinai or koko ni haite wa ikimasen. Example number 2. You must not smoke here. So, ano ba yung here? Ano ba yung particle na dapat dyan? Ano ba yung te-form ng smoke? So, again, here ay koko. Tapos, hindi tayo pwedeng gumamit ng ni dito kasi iba yung verb natin. So, yung koko, naging place of action siya. So, dapat yung particle natin ay de. So, koko de. Ano ba yung te-form ng smoke? It's sutte. Then, our grammar point, wa ikimasen. So, pwede mo siyang sabihin ng koko de sutte wa ikimasen. Ito yung polite. Kung gusto mo naman ng casual, pwede ito sa baba. Koko de sutte wa ikinai. So, tapos na tayo sa lesson 27. Next lesson natin minasang, so focus pa rin tayo sa mga grammar points na gumagamit ng te-form. So, ang next lesson natin ay verb te kara. Thank you so much, nakamas, for watching. Until next time. Jane, class dismissed.